magluto tabi yung kuan di puto. Ito yung may-ari ng kusina. Tingnan mo, tumataba. Kalahin mo yun. Yung puto, nagluto ako na puto from the Philippines. Nabili ko yan sa Bacana. Bacana ang tawag dito sa maliliit na store or dukan. Yan ang tawag. Yan na nabili ko lang sa 5 riyan. Kumbaga sa piso ay 50. Isang pack lang yung ginagawa ko 200 grams. Tapos nilagyan ko siya ng baking powder. Tapos salt. At saka sugar. Yan ang puto yung mix na. Dito kami sa ano ko, pwede kami makapagluto ng kung ano-ano. Nabibili yan sa mga grocery store. Pag nakuha ako ng Virginia. Yung Virginia ang tawag dito kami ng grocery. Yun, nakuha din ako ng kung ano-ano. Singit-singit na para may makain. Alam mo naman ng mga Pinoy. Gusto laging may pansak ang bunganga. Pansak sa Bisaya pa may ano sa Tagalog. So, ayan, diba? O, ano yung takyan? Dito kasi yung mga tao dito, mga kapagpag kaya ko laging ano, butong ba? May sari-sari yung iisip. Luto, tinilang ginagawa namin. Tingnan mo, si Mayora, diba? Tumatapas kusina. Kasi yung tagaluto dito. Kaya marami ako nagagawa. Kahit kung ano tuyo, pwede rin dito namin. Kasi malalim ang kusina doon sa main na ano kusina. Ito yung ano extension dito. Ang mga Arabo dito sa ibang bansa may extension na kusina, dalawa. Sa loob at saka sa labas. Ang sa labas yung extension nila. Pwede ka makapagluto kasi malalim. Hindi ka mabangon. At saka yung mga bintana dito sobrang close. Ayaw mapasukan ang mga alikabok. Yung mga bahay dito. Diba? Dito ko sa extension na kusina. Magagawa ko na pwede nakapagluto ng isda. Kasi sa amin namin, hindi rin sila na ano ng isda kasi yung amon ayaw na yung amoy ng isda din. Dito sa kusina, pwede kami. Yan, sa habang nagluluto ako din ng puto, sari-sari din yung iniisip ko. Nilalagyan ko lang yan ng ano, gata, isang cup. Oo, yan na. Nakalimutan ko pa yung mantika. Ganun pala yung ready mix ng ano, mantika. Nakalimutan ko. Pero masarap naman nung maluto yan. Tingnan. Saka sinusunod ko na yung vanilla. 1 tablespoon. May sukat na yan. Kaya lang yung sukat ko, hindi ako kontento sa sukat kung sa ready mix. Kailangan ko kasi yung lagyan ng itlog. Ayan na nga, naglalagay ako ng itlog. Yan at minikos-mikos ko na. Sige, mikos-mikos lang. Diba? Hanggang sa lumbambot, makuha mo ang kanyang texture na smooth. Ganyan lang yan. Mikos-mikos. O, si mikos-mikos insan yan. Dito, ay kung ano-ano sari-sari yung maisip namin pagkain. Kaya, diba? Kita mo sa katawan ko, hindi ko pumayat. Lalo, at unlimited ang mga pagkain dito sa araw namin. Dito kasi hindi sila madami sa pagkain. Pwede kami kumuha din sa refrigerator nila. Pagkain din nila. Kaya walang namamayat dito, walang lumabas na payat dito sa pamamagay na namin. Puro sa babae lang. Okay lang akong mataba kasi matangkad man. O, tingnan mo. Yung mga kasama namin kay wala naman ng mga tubol. Minikos-mikos ko lang yan hanggang sa makuha ko yung texture. Ganyan lang yung paghalo niya. Buti dito kasi sa Qatar, hindi ko may mas mga Pinoy kung marami kahit saan. Kahit sa mga maliliit na mga store, baka lang tawag nila Osmong Dukan. Maraming mga Pinoy food. Parang nasa Pilipinas lang. Ang dami nilang binibentang mga Pinoy food. May store nga dito na tinatawag na kabayan. Puro lahat mga kabayan ng talaga yung paninda nila. Galing sa Pilipinas lahat. Paano kayo nila yan napadala dito? Grabe, sobrang dami. Kaya dito hindi kami mahirapang bumili ng Pinoy food. May tuyo. Kung isda din, meron din isda. May mahal, may mura din. Ang wala lang talaga dito, mamoy, bawo. Pero dati paano ako nakabili ako ng bawo dito. May nabibinta dito ng mga buhay na to. Napamili
nga matagal ako dyan naglikos-likos yan. Ganyan ang texture niyan. Hindi ba kung tingnan talaga yung sarili ko. Matangkad din pala ako. Mataba. Sus, dati sobrang taba ko. 100 kilos ata ako. Ayun, nag-diet na. Medyo may edad na. Ayun, nagpakulog na rin ako ng steamer. Ayun, steamer dito. Halata na pala yung mga bilbil ko. Kailangan ko na mag-reduce pa. Nagre-reduce naman ako kaso hindi ko talaga kaya, sumasakit yung ulo ko, pangutong ako. Hindi ako makakonsentrate. So, yun lang yung nilalagyan ko. Yung isang pack kasi 200 grams, kunti lang pala ang laman yun. Kunti lang yung nilalaman ng puto. Tapos nilalagyan ko ng cheese. Iba pa naman cheese dito, malat. Sobrang alat ko na padami. Habang naghihintay ako, kain muna ako ng breakfast pulos. Ito parang yung pagbansang pagkain. Ito pulos. Brown pulos para hindi masyadong madaming makain. Ayan, nilagay ko minikos-mikos. Pinatulog ko lang yan. Nilagay ko lang yan 30 to 40 minutes. Kasi kunti lang talaga yung dyan mga walo lang siguro. Kunti lang talaga yung nagagawa sa 200 grams. Pinakulungan ko na yung steamer ko. Maganda dito yung steamer kasi di kuryente. Panilutin dito sa kuryente. Walang tipid-tipid kasi libre yung nakatabi dito ng kuryente. Ibang iwa talaga dito. Libre sa kuryente. Ganyan yung kasmoothie. Ganyan pala yung texture niya natuwa. Yung recipe niya, nakita ko lang din yan sa YouTube. Ginaya ko lang kung ano talaga nangyayari. Nakuha ko rin naman yan. Pati yung dati. Nakuha ko. Yung banana bread. Masarap din pala siya. Dati kasi mga gawa-gawa ko, mga palpak eh. Yan, ang napalpak ko yung cheese na. Dapat pala isabay yung cheese dyan yung akin hinuli ko. Kasi kunti lang talaga. Yan lang, kunti lang. Yan na. Diba, ganyan ang gawang palpak. Tsaran! Palpak yan. Pero yung puto tumubo yung cheese. Umalsa kasi yung cheese. Kaya pang alsa niya, nasa baba na lahat. O diba? Hinuli ko kasi siya. Nung na siya, medyo umalsa sa ako nilagay yung cheese ba? Hindi pala pwede. Kasi pag alsa, sabay din siya mulag-lag. Dapat pala ang paglagay ng cheese ay bago mo siya bago mo siya steamer. O ayan, may luto. Masarap din pala. Alat lang kasi yung cheese dyan. Dapat pala kunti lang nilalagay ko. Masarap yung ready mix na puto. Dito na lang. Thanks for watching.